Hi guys, morning. Ah, magstorya ta karon atong kuan guys. Posting na to sa dito kay naay nangutana sa to ano sa posting ba. Then nag-reply ko sa iya ha pero wala man gud to sa madetalye. So atong i-detalye karon ang posting. Ah, dito ta sa katong kuan namo sa monthly nga ginabuhi nga kuan 7,000 pieces no na fingerlings. So dili na lang nato apilo ng ano, ang kanabang pagpabangag kay ang capex ani human na maggasto. Naaman ni sa mga 400 plus ang gasto namo ani kaduha ni balik ang bakho ani pagpabangag namo sa mga pispan. So ang kuan na lang og kadtong magpabangag ka by tao-tao siguro makapabangag ka atong 3 by 3 4 meters 3.5 meters ang kuan ang kalapad and then ang kalalom niya is nasa mga 1.5 meter and then ang kataas niya is nasa mga 30 to 40 metros. Depende na sa inyo ha kung pilay kuan kana bang papakyaw or pila ang presyo sa mopakyaw nga magkalot ana. So adto ta sa kuan sa fingerlings nga gibuhian namo. 7,000 times tag 5 nga kuan kay mas gwapo tong tag 5 nga kaning fingerlings kay dili na ka magkuan pa ini bang sorting usab kay kadto more or less halos magpantay na to siya og kuan dagko kay dagko naman sila daan no ang kanang tag 5 is 4 to 5 inches na siya ang iyang length. So una 35,000 to daan ang ato ang kuan kining fingerlings. Then ang ikaduha na to nga pirmirong page nga gamiton nato ana is katong nanulis 3 10 kilograms duha na siya kabag nga tag 900. So kani siya guys mao ni kay naaman pud mi kuan karon na namin mi dagko-dagko diha nga kuan ito yan mao ni nanulis 3 10 kilogram lang ni siya pero 900 pesos ning isa kabag. So sa duha we have 1,800. Then from day 30 to 45 magpakaon ta na og katong pre-starter 1 nga tag 1,550 ang kuan ana ang kilo. Ang kilo I mean ang sako. So sa duha ka sako nato nga pakaon ana nila up to day 45 that is 3,1. Gamay pa lang diha dapita no ang pakaon nato kay gagmay pa man ang isda. Diri na ta sa grower og saka finisher. So from day 46 to 90 kani siya is kuan siya no guide na mo sa kanang pagpakaon pero ang basihan gyud nimo sa pagkambyo sa kuan atong una na kong mga vlog pa is ang iyahang size. Pero kanilang siya as a guide na kay number of days nga pwede mapakaon. But then kung moabot na siya sa sizing nga mas okay na siya pakanon sa kadtong mas higher nga feeds, mas dagko nga feeds, then pwede na to siya isayo. So from day 46 to 90 nagapakaon nga na og starter. So katong 7,000 ka fingerlings nato makapakaon mi ana more or less nasa 21 ka kuan bag. To 21 bags ang presyo ana niya per bag per sako is 1,350. So we have 28,350 ang katong starter. Then from day 91 to day 120 upat na sa kabulan. Ang pakaon ana is grower. So ang grower nga mapakaon na mo based sa mo ang kuan kaning records is naa sa mga 43 kasako. By the way, ang kuan na guys no, ang isa kasako ana is kuan 25 kilos na siya. Kanilang ang kuan, kanilang nanulis 3 ang 10 kilos. Ang kadtong pre-starter 1 is 25 na to siya. So ang grower na to is 43 bags worth 1,250 per bag. And that will give us 53,750. Then from day 21 to day 165 121 to 165 165 that is 5.5 months no kuan 86 bags na mao ni pinakadaghan ang finisher nga mapakaon namo worth 1,240 per sack per bag niya. So that will give us 106,640. So mo na siya ang kuan na to, ang kanang pagkaon na to sa feeds.
makambyo-kambyo na gamay pero naara gyud siya diha nga range ang katong 7,000 pieces no ang nga fingerlings. Now, naapoy nagapangutana ba o nagapakaon ba daw mi og kuan tinai? Yes, nagapakaon mi og tinai. Ingunani na siya mga ma'am no, mga sir. Dili nimo pakanon ni sila og tinai, then ang usual gud ani nga kuan kana bang pagbaligya is ibutang siya sa aquarium. Kung mabutang na sila sa aquarium, then wala gid sila makatilaw anang tinai. Kaya ang tinai man gud rich in protein. So taas sila resistance ana. Di pa nakaabtag tulo ka adlaw kung wala gid na sila makakaon og tinai. By experience ha, based on experience yun siya. Mga matay ang hito sa kuan sa kaning aquarium. Naagyoy kuan na mo ana, taga madaom na mo sa unang kuan kaning reseller. Nigundang gyud siya tungod adto nga sitwasyon kay biyan naman siya sa amo ang kasabutan ba nga mag-refund ko, mag ilis ko kung naay mamatay within 24 hours from delivery. Unya kay namatay siya kay didto naman sa ikaupat, ikalima na kaadlaw inahinay siya kamatay hantod nga mga katunga siguro sa iyahang napalit nga 30 kilos mo namatay. So lugi gyud siya. So mao na siya ko ano, kana bang sige na mo tuog kuan kay amo ra man bugod pud tong gikumpra. Then ang nakuan gyud namo adto is wala siya makakaon og tinai. So mao na siya ang kuan importance sa kanang tinai. So kaning kuan nato, kaning financial analysis nato sa isa ka fund namo is nagapakaon mi ani starting sa katong grower nga feeds no. Amo siyang i-insert ngadto. So from day 91 to 165 mao na siya diha. Naay usahay makapakaon ta og kuan kaisa sa isa ka semana na apoy kaduha. So gi-average na muna siya og kuan balig 20 ka pakaunan sa tinai nga tag 100 kilogram. So 100 at that is 2,000 kilogram times 12 kay tag 12 ang kuan namo ana, ang palit namo ana nganhi. Deliver na diri sa amo ang kuan ang tinai. So that is 24,000. Plus ang fuel nato sa water pump kanang mag-ilis tag tubig, i-pump out nimo then ang mag-pump in na pud natay 2,800 nga computation ana sa gasolina. Then plus ang kuan pa namo ang delivery namo nga expenses, fuel naa sa mga 5,000 nga katong ma-deliver na gyud tong tanan nga na harvest adto nga part no. So all in all ang nasa mo ang kuan records sa financial aning 7,000 ka fingerlings nga magasto no from fingerlings pagkaon hantod siya nga ma-deliver nasa 260,440. So mangutana mo dako gyud sir dako gyud kayo. So ingana na siya kay tungod sa kamahal sa feeds. Now mauning kita mo ano nagapahinog na mi aning saging namo naami wa pa namo ma-vlog tong amuang kuan kani bang duckweed. Hatag na gyud mi og kuan kani bang alternative food gawas sa kuan sa kaning feeds. Sa kanang tinai kabalo mo ang ginapakaon namo og tinai is kadto lang mga juvenile to harvestable. Now sa katong computation namo adtong kuan nga mopakaon mig almost 40,000 kapin ang kuan kaning feeds nga mapakaon namo sa mga harvestable na siya o gikan sa juvenile to harvestable worth of feeds 3,000 kapin. Pero kung magpakaon mi og tinai makasave mi jutay kay ang worth sa tinai is only 2,400 ang duha ka drum, that is 200 kilograms no of chicken entrails. So mas lamang mi kung makapakaon og tinai aside sa kadtong taas ang resistensya sa isda nga makakaon siya adto magkuan gyud siya kana bang nami ma-save ana pod kung i-base lang nato siya sa puro feeds nga pakaon. So dako gyud og gasto ang feeds actually. So mo na siya ang kuan kanibang total nga gasto adto. Now moingon mo pila ang income? Mo income bata o dili?